breaking news. Grabe itong balita na ito. Itong si Congressman Luistro o itong si Representative Luistro sa chairman ng Committee on Justice. Sabi ng mga eksperto, pwedeng madisbar ang kanyang ginawa. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, breaking news. Grabe itong balita na ito. Itong si Congressman Luistro o itong si Representative Luistro sa chairman ng Committee on Justice. Sabi ng mga eksperto, pwedeng madisbar ang kanyang ginawa. Lagot kayo dyan, Luistro. Pwede siyang madisbar dito sa ginagawa niya sa yung pagdinig ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi po, lawyer na lawyer ka. Pero parang binabaliwala mo na yung batas natin sa Pilipinas. Kasi po, dito kasi siya yung pinakadahilan na parang nasira na ang Committee on Justice. O pangkalahatan na, yung Kamara. Nasira na dahil kay Congressman Luistro. Okay? Kasi parang nakalimutan niya na lawyer siya. Nakalimutan niya. Sa bagay, I cannot blame her na makakalimutan niya na lawyer siya kasi pati nga yung utang niya kay VP Sara nakalimutan niya. Ito yung sinasabi ko talaga na kawawa yung bansang Pilipinas kung meron po tayong mga government officials na mga ganito. Okay? Dahil kay Luistro nasira pati tuloy ang House of Representatives. At ano ang reaksyon ng taong bayan dito? Di syempre, nakakahiya. Grabe, kung titingnan mo sa social media, mapapansin mo lahat doon. Wala talaga, it's already political circus. Para bang sabi ng taong bayan na tayo lang naman ang pinagloloko dito. Pero don't worry. Kasi pagdating ng panahon na babaliktad na, may panahon yan na si VP Sara na ang magiging presidente ng Pilipinas. Ewan ko lang kung saan pupulutin itong si Luistro. At heto pa, may grabe itong kumakalat na balita na ito. Kasi alam niyo naman ang kapatid ni VP Sara na itong si Congressman Paulo Pulong Duterte, maraming kaibigan yan dyan sa House of Representatives. Di syempre, alam ni Congressman Paulo Pulong Duterte kung ano yung mga kalokohang umuugong dyan. At isa dyan, sa kalokohan na yan, bayad ang votes. Kasi may plenary na, di ba? Magboboto na sila kung papayag sila na i-impeach si VP Sara o papayag sila na hindi ituloy ang impeachment trial. Dalawa ang kanilang pagbobotohan. Yung mga balimbing mag-a-abstain yan. Ngayon, usap-usapan dyan na kapag hindi ka boboto or if you will vote no to VP Sara as ituloy ba ang impeachment complaint, wala kang budget sa iyong distrito. O kung meron ng budget ang distrito mo, pero maliit lang. Pero kung you will vote to support the Committee on Justice ni Congressman Luistro, malaki raw ang kikitain ng distrito mo. Ganyan na po. Meaning to say, kung susuporta ka sa presidente, kung susuporta ka sa administrasyon, masarap ang buhay mo as congressman. Pero kung may prinsipyo ka na pagka-congressman at nakikita mong may mali sa impeachment trial dito kay VP Sara, hindi ka talaga boboto. Di ba? Makonsensya ka. Si VP Sara na walang kasalanan, ginigipit kung ano-anong mga kinakaso nila, kung ano-anong pamimintang nila para masira lang, para hindi manalo sa 2028. Tapos ikaw, congressman ka ngayon, sasabihin mo, paninindigan ko ang aking prinsipyo at ang aking paniniwala, ang aking konsensya na ang impeachment trial ay hindi dapat matuloy dahil sumusunod lang po tayo kung ano yung nakasaad sa batas. Kung ikaw ang congressman ka na ganun po ang mga pag-iisip mo, sasaludo sa inyo ang taong bayan. Sasaludo sa iyo ang taong bayan. Pero ang mga nakapalibot na mga buwaya
especially dyan sa majority na hawak ng anak ng Presidente Marcos, ang tanong, mabibigyan ka ba ng budget? So, ngayon, dalawa ang pagpipilian ng representative o mga congressman. Ang prinsipyo ba nila o yung pera? Dalawa ang pagpipilian nila. Yan ang hinihintay ng taong bayan, ang botohan kung ituloy ba ang impeachment trial. So ngayon, the people are excited, ang taong bayan ay excited kung sino ang mga balimbing na mga congressman, kung sino ang mga may prinsipyo na mga congressman. Kaya yung mga viewers ko dito sa Donmar TV, sinasabi ko na sa inyo ngayon in advance. Eto na yung pagkakataon na tingnan po natin. Kasi yung mga nanonood dito sa akin ngayon, iba't ibang mga probinsya po tayo, di ba? May Negros, may iba-iba, di ba? Sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming mga probinsya yan. At kada probinsya, merong mga representatives, merong mga congressman. So kayo mga nakikinig sa akin, tandaan nyo ito. Bantayan ninyo ang inyong distrito. Bantayan ninyo ang inyong mga congressman. Ang inyong mga representatives, bantayan ninyo. Kung boboto yan na ipa-impeach si VP Sara, that means to say, mas pinili nila ang pera kaysa sa kanilang prinsipyo. Pero kayong mga nanonood ngayon dito sa aking channel, kung saang probinsya man kayo, at napansin ninyo ang inyong representative o ang inyong congressman ay hindi sang-ayon sa impeachment complaint o impeachment trial kay VP Sara at he votes no, hindi dapat ma-impeach si VP Sara. That means to say, ang inyong congressman, sasaludo kayo. Kasi may prinsipyo yan at may bayag. Mas pinili niya ang kanyang prinsipyo over money. Okay? Ganun lang yan. Dalawa lang yan. Kasi po, sasabihin ko sa inyo, kayong mga audience ko ngayon, ang kamera ngayon, ang mga congressman ngayon, kakapal na ng mga mukha ngayon. Hindi na nila iisipin na masira ang kanilang prinsipyo. Mas iisipin na nila ngayon ang pera. Most of them. Especially itong si Congressman Luis Tro, na siya yung committee chair on the House of Committee of Injustice. Sinugal ni Luis Tro ang kanyang reputasyon. Mas pinili niya ang kanyang hatred. Ika nga, sabi ng iba, hindi ako mas pinili niya ang maleta. Di umano. Kahit alam niyang isa siyang lawyer. Ang mga lawyer ngayon, ang tingin nila kay Luis Tro, clown. Yan ang tingin nila kasi alam naman po natin ang lawyer gaano nila karespeto ang batas ng Pilipinas. Pero si Luis Tro, binabaliwala lang niya yan. Marami pong bagay na binabaliwala ni Luis Tro. Kaya nga, dito sa vlog natin, ipapakita ko sa inyo mamaya. May isa pong expert na nagsasabi na itong si Congressman Luis Tro pwedeng ulanin ng disbarment complaint sa asal nito sa impeachment. Ulanin siya ng and that is a good news sa mga DDS. Siguro hindi man ngayon kasi hindi kayang madisbar yan ngayon o hindi kayang ulanin ng disbarment complaint yan ngayon. Kung meron man, hindi siguro tatalab sa ngayon kasi hawak niya ang beat. Ano bang ibig sabihin na hawak niya ang beat? Hawak niya ang administrasyon. Hawak siya ng administrasyon. Yang Committee on Justice na yan, sa totoo lang, hindi yan takot. Dahil sinusuportahan yan ni Marcos. Yan ang totoo. Pero, mas matakot kayo sa taong bayan. Sa distrito, dyan, ni Congressman Luis Tro, ako na mismo ang magsabi sa inyo, kung may awa kayo sa inyong distrito, huwag niyong iboto yung babaeng yan. Okay? Mamaya, ipapakita ko yung video na yan. Bakit pwedeng madisbar itong si Congressman Luis Tro? Pero eto muna, unahin muna natin itong video patungkol dito na itong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, okay, anak ni Tatay Digong, iginiit na hindi raffle ticket ang impeachment vote. Kasi uso na yan Kaching-kaching na yan Ano ka ba? Boboto ka?
Kasi kung boboto ka, may maleta ka. Ganun lang yan eh. Bago ko i-play itong video na ito, paki-like, paki-share para kakalat ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay, ito, panoorin natin. Magre-react tayo dito. Rosalie, may mga kongresista na nauna nang itinanggihan yung umano'y panunuhol at pananakot sa impeachment voting. Ano ang pahayag ni Deputy Speaker Garin dito naman sa alegasyong appearance fees sa impeachment hearing? Aga, walang kabayaran at pamimilit sa ginawang botohan ng House Justice Committee nang makitaan ng probable cause o sapat na batayan yung mga reklamo para i-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng unanimous vote ng 53 kongresista. Yan ang mariing ipinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin matapos nga lumabas yung pinakahuling ulat na meron umanong appearance fees sa mga nakibahagi sa impeachment proceeding. Imagine that one may appearance fee pa. Anong ibig sabihin ng appearance fee? Kasi ikaw na congressman ka, kung pa-safe ka, okay? Kasi alam mo naman, may kaibigan kang congressman na maka-Marcos o maka-administrasyon. May kaibigan ka ring congressman na parang sumusuporta na wag ma-impeach si VP Sara. So ikaw, para safe ka, mag-absent ka during the plenary. Yung iba dyan, absent. So, ang motivation nila para walang lusot ang mga congressman para buboto lahat. No? Kasi binabantayan ng boto eh. Kitang-kita. Yung iba dyan, natatakot na bumoto na they are not for impeachment. Natatakot sila, nahihiya sila. Kaya umabsent na lang. In order for them, para hindi sila umabsent, may appearance fee pa. Ano ba yung appearance fee? Di pera pa rin yan. Kung hindi ka mag-a-absent, babayaran ka. Tapos ngayon, ito pa. Babayaran ka. Pera yan ng taong bayan. Di ba? Ang galing, no? Ang kakapal ng mga mukha nila na gagamitin nila ang pera ng taong bayan para dyan sa appearance fee. Kung totoo man ito sasabihin ko na lang ito, ang kakapal ng mukha mo, Sandro Marcos. Ang kapal ng mukha mo. Ayon sa Deputy Speaker, walang katotohanan ng appearance fees at mas lalong walang pilitan sa ginawang proseso ng impeachment. Mabigat anya ang mga ebidensya Hindi, syempre, i-deny nila yan. na iniharap laban sa pangalawang Pangulo at hindi naman nasagot dahil pinili ng Vice Presidente na maging absent sa lahat ng hearing. Of course. She is not required. Diyan sa trial na yan. Tingnan nyo yung mukha ni Luistro at ni Chua. Paldong-paldo. Anong tawag sa laugh na yan? The Maleta laugh. Tingnan nyo yung the Maleta laugh. Yan ang bagong laugh ngayon. The Maleta smile. The Maleta smile and the Maleta laugh. Kaya hindi na anya katakataka na nagkaisa ang boto para sa probable cause. Naniniwala naman ang mambabatas Isa pa itong cocaine ito. na panglihis sa ebidensya ang aligasyon. Samantala, iginiit naman ng kapatid ni VP Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte hindi raffle ticket yung boto sa impeachment. Sa kanyang panibagong social media post ngayong araw, binigyan din itong hindi utos at lalong hindi dapat produkto ng pressure ang boto sa impeachment. Nauna na nitong ipinahayag na may mga nagtatawag umano sa mga kongresista para banta ang tatanggalan ng pondo sa kanilang distrito kung hindi boboto ng sang-ayon sa impeachment. Pati umano sa Senado, may mga kumakausap na. Busy anya ang iba. Imagine pati senador gusto nilang impluwensyahan dyan sa mga maleta nila. Kasi grabe talaga ang laro ng politika sa Pilipinas. Pera-pera ang usapan. Kasi takot sila kay VP Sara. Takot talaga sila. Hindi sa pag-aayos ng problema ng bayan, kundi sa pag-aayos ng boto. Pero yung mga aligasyong ito ay itinanggi na ng ilang mga mambabatas. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat. So, yan po. Ako, hindi na yan nakapagtataka Kasi nangyari na yan last year. Nangyari na yan last year. At merong mga umamin talagang representatives na napipilitan silang bumoto. Kasi kung hindi sila boboto, wala talaga. Wala silang budget. Inamin nila yan mismo. So ngayon, eto na yung video kung saan pwede raw si Luis Strong madisbar sa asal na kanyang ginagawa sa impeachment ni VP Sara. Heto po yung video at tayo po'y magre-react dito. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga ng talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayoko mamintas doon kay Atty. Luis Strong kung abogado pa talaga yan o hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty. Correct. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean,
talagang sobrang garapalan, nakakasok ang mukha niya talaga. Correct. Oh. Basta sabi ko kay Luistro, good luck sa iyo, Luistro. Good luck sa iyo sa ginagawa mo. Posisyon ng Korte Suprema doon sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado. Maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Council yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, na sitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually, right now, meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinahil si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga nang talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. And hindi yan abogado, Attorney Garcia, abogago. Abogago yan. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama. Actually, ang daming issue nitong si Attorney Luistro o Representative Luistro, yung nangyari sa kanyang husband. Okay? Grabe yung doon, kaso niya doon. Tapos tinago niya. Inamin niya mismo na tinago niya ang asawa niya. Kung tinago mo yung asawa mo sa batas natin, ano na yung pagiging lawyer mo? Pwede kang madisbar doon. That really breaks the rule of being a lawyer. Diba? Ang lawyer po ay hindi iiwasan ang batas. Kini-create kayo ng bayan natin, kayong mga lawyer, para to respect the rule of law. Okay? Irespeto natin yan. Yung tinatago mo yung asawa mo, may respeto ka pa ba sa rule of law? Diba? Isa pa yun. Tapos ito pang impeachment complaint na ginagawa na ang daming mga rules of impeachment na ini-ignore nila. Example, pinipilit nila na si VP Sara ay sisipot sa kanilang hearing which is not required. Ang dami nilang mga witnesses, issues, Salen, Madriaga, Trillanes, and these are not included in the impeachment complaint. The original complaint. Wala yan nakalagay sa affidavit ng ninyo, complaint ninyo. Pero bakit ninyo sinali ito? Doon palang paglabag yun. Pero hindi sila takot. Kasi nga, hinahawakan sila ng administrasyon. Binaback-upan ni Bangag. May backup sila ni Bangag. Ay, maling-mali. I mean, talagang sobrang garapalan, nakakasok ang mukha niya talaga. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa... Walang jurisdiction ang House Committee on Justice o ang Kamara. Walang jurisdiction. Ang sa kanila lang kung may probable cause. Kung may probable cause, magbutuhan kayo sa plenary. Kung papasa yan, tingnan natin kung papasa sa Supreme Court at ililitisin sa Senado. At doon sa Senado, yung may jurisdiction dito sa impeachment na ito. Di ba? Pero sila, pumapapel talaga. Hoy, Luistro, baka nakalimutan ninyo every hearing ninyo sa impeachment, pera yan ng taong bayan ang ginamit ninyo. Baka nakalimutan nyo yan. Kamara, marami siyang mga question kumbaga sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako doon sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotellam pleading. Without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file sila ng pleading para namang makakomply sa
kanyang duty. Alam mo dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, o may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman